Bilyonaryong nakilala ang batang paslit na kumukuha ng pagkain sa puntod noong undas. Hindi aakalaing anak pala niya ito. Ma'am, sir, kandila po 5 piso lang po ang 2 piraso. Marahang usal ni Tonyo nang malapitan niya ang mga bagong dating na mga taong magsisindi ng kandila para sa mga yumao nilang mga mahal sa buhay dito sa sementeryo. Unang araw ngayon ng undas, kaya marami ang nagdadagsaang mga tao sa loob ng mga sementeryo. Bigyan mo nga ako ng 20 piraso, iho. Biglang wika ng isang ginang. Nagulat pa si Tonyo dahil sa dami ng bibili ng ginang. Pero agad din namang siyang nagbilang. At nang matapos nga siya sa pagbibilang, ay kaagad niya na itong ibinigay upang hindi na ito maghintay pa ng matagal. Ito na po ma'am, maraming salamat po sa pagbili. Masaya at malawak ang ngiting sambit naman ni Tonyo nang makuha na niya agad ang bayad na 100 para sa kaniya at para sa kaniyang inang si Teresita ay napakalaki na nito. May pambili na kasi sila ng pagkain para mamayang hapon at pati na rin sa susunod na araw. Tumakbo naman agad si Tonyo palapit sa kaniyang ina na nasa isang tabi rin sa harap ng sementeryo kasama ang iba pang nagbibenta ng kandila at bulaklak. Nagbabantay ito sa nakahilera nilang kandila at mga bulaklak sa isang tabi lang. Nay, may bumili po sa aking 20 kandila. Kaya may 100 na po ako rito, yay! Masayang balita ni Tonyo habang patakbong pinuntahan ng ina at ipinakita pa nito ang 100 ibinigay sa kaniya ng ginang kanina. Matamis naman ng ngiti ang ibinigay ni Teresita sa anak. Pagkatapos ay hinaplos niya ng marahan ng buhok nito nang makalapit sa kaniya. Ang galing naman talagang magbenta ng anak ko. Unang araw pa lang ng undas, marami na agad ang bumibili sa'yo. Sa'yo na yan anak. Idagdag mo sa ipon mo para sa susunod na pasukan ay pwede ka nang mag-aral. Hindi ba gusto mo yon? Ani ni Teresita nang haplosin niya ang mukha ng anak. 7 taon na si Tonyo at grade 1 na rin ito, kaya lang ay tumigil lang siya sa pag-aaral dahil sa sobrang hirap ng buhay. Lalo na ngayon na wala silang maayos na natitirhan at nagkakasakit pa ang kaniyang inang si Teresita. Pansamantala kasi silang tumitira sa sementeryo ngayon. Dito sila nagpapalipas ng gabi ng ilang araw. Simula noong pinaalis sila sa bahay na tinitirhan nila at nagpagala-gala sa kalsada. May mga libingan naman na parang bahay na sa loob ng sementeryo, kaya roon sila sumisilong muna dala ang kanilang kaunting gamit. Hoy Teresita, ano na? Wala pa rin ba kayong bayad na ibibigay sa amin ha? Lintik namang buhay to, kung minamalas ka nga naman. Nakikituloy na nga kayo tapos hindi pa kayo marunong magbayad ng upa. Ilang buwan na. Wala nang libre-libre ngayon ha? Galit na bulyaw agad ng isang babae nang puntahan niya ang maliit lang na kwartong inupahan ng mag-ina rito sa eskinita. Umagang-umaga subalit ito agad ang narinig ni Teresita pagkagising niya. Manang Rosing, magbabayad naman po kami. Nagkataon lang po na nagastos namin ang inipon naming bayad para sa inyo. Dahil nagkasakit po ang anak ko. Kailangan ko siyang ipa-check up. At bilan na rin po ng mga gamot. Huwag po kayong mag-alala at babayaran ko po kayo kaagad sa susunod po na buwan. Parang maiiyak na sabi nga ni Teresita. Mukha namang mangangain na ang kaharap niyang ginang sa sobrang galit. Kung makatingin. Ano? Wisit naman oh. 1 buwan na naman? Nako Teresita, ito ang sasabihin ko sa iyo. Babalik ako rito bukas para sa bayad. Kapag wala na kayong maibigay sa akin, magsimula na kayong mag-impake. Nangangailangan din kami kaya magbayad ka. Asik pa ni Manang Rosing na mukhang desidido na itong paalisin ang mag-ina kapag hindi ito nakapagbayad. Patuloy naman sa pagmamakaawa si Teresita upang hindi iyon gawin ng ginang sa kanila. Ngayon lang na walang-wala sila dahil nawalan siya ng trabaho sa pabrika. Pinasara na kasi ito dahil na lamang walang permit ang gusali. Kaya ngayon ay wala siyang mapagkukuhanan na pera
at naghahanap pa siya ng trabahong mapapasukan na hindi nangangailangan ng trabahanteng nakapagtapos ng kolehiyo. Manang Rosing, parang awa mo naman. Kaunting palugit pa po, babayaran ko naman po kayo kaagad. Di kailangan ko lang po kasing bumili ng mga gamot para kay Tonyo. Huwag mo naman po kaming paalisin dito. Halos lumuhod na si Teresita sa pagmamakaawa sa ginang upang hindi lang sila paalisin. Kapag man kasi pinaalis sila sa bahay na tinitirhan nila, ay hindi na alam ni Teresita kung saan pa sila titira, gayong bago pa lamang sila sa lugar na ito. 5 buwan pa silang mag-ina na namamalagi sa masikip na iskinitang ito. Hindi naman talaga sila taga-Tondo. Napunta lang sila rito dahil nga sa pabrikang pinapasukan noon ni Teresita. Wala pa siyang masyadong kilala na mahingian niya ng tulong. At isa pa ay akala ng dalaga ay gaganda ang kanilang buhay ditong mag-ina. Kaya sila nakipagsapalaran. Hindi niya inaasahan na ganitong paghihirap pala ang kanilang dadanasing mag-ina. Tanging siya at ang kaniyang anak na si Tonyo na lamang kasi ang magkasama at magkasangga ngayon sa buhay. Hindi pa ipinapanganak si Tonyo ay nawala na ang kaniyang ama. Namatay ito sa isang aksidente. Hindi naman inilihim ni Teresita ang nangyari sa ama nito. Pinaalam niya kay Tonyo ang lahat. Nako Teresita, ang usapan ay usapan. Umalis na kayo rito kung wala kayong maibibigay na pera sa akin bukas. Huling bulyaw nito bago padabog na umalis na. Hindi naman malaman ni Teresita ang kaniyang gagawin. Tuloy-tuloy pa rin siya sa pagluha. Paano nga kung papaalisin na talaga sila? Saan sila pupulutin nito? Sa isip-isip ni Teresita ay kung buhay lang ang ama ni Tonyo ngayon ay hindi sila maghihirap ng ganito. Maganda sana ang kanilang buhay pamilya kahit paayaw sa kaniya ng mga magulang nito. Alam naman kasi ni Teresita na ipaglalaban siya ng binata, lalo na ang kanilang anak na si Tonyo. Sayang nga at hindi man lang nito nasilayan ang kanilang anak bago siya nawala. Nanay? Mahinang tawag ni Tonyo mula sa loob ng kanilang bahay. Agad na pinahiran ni Teresita ang kaniyang mga luha upang hindi ito makita ng anak bago siya bumalik na sa loob. Anak, gising ka na pala. Masama pa ba ang pakiramdam mo? May gusto ka ba? Sabihin mo lang kay nanay, ha? Malambing na sabi ni Teresita. Pinipigilan niyang umiyak sa harap ni Tonyo. Ayaw niyang mag-aalala pa ang paslit. Kagagaling lang nito at ayaw niyang pati si Tonyo ay mamomroblema sa bayarin ng upa nila. Nanay, sorry po ah. Kung hindi lang po sana ako nagkasakit ay hindi po tayo pupunta sa doktor at hindi po kayo bibili ng gamot para sa akin. May pambayad sana tayo ng bahay. At hindi po kayo pinapagalitan at sinisigaw ni Aling Rosing. Hayaan niyo po, Nay. Kapag nakapagtapos po ako ng pag-aaral, papatayuan ko po kayo ng pinakamaganda at pinakamalaking bahay sa buong mundo. Yun pong sariling atin ah. Hindi na napigilan ni Teresita ang kaniyang luha at bumagsak na nga ito dahil sa mga sinasabi ng kaniyang anak ngayon. Hinaplos niya ng marahan ang mukha ng anak at pagkatapos ay marahang hinagkan niya ang noo nito. Anak, wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanang nagkasakit ka. Huwag mong isipin yun. Malalagpasan natin to at saka kailangan mo pang magpagaling. Mag-aral ka pa at magtatapos, hindi ba? Paano na lang ang bahay na gusto mong ipatayo para sa atin? Lumuluhang wika nga ni Teresita. Pero papaalisin na po tayo rito, Nanay. Wala na po tayong naipon na pera. Malungkot na sambit naman ni Tonyo at saka napayuko na lamang. Hindi man sinasabi ng paslit, ngunit ramdam ni Teresita na sinisisi nito ang kaniyang sarili dahil sa nangyayari ngayon. Nakaramdam naman ng kirot sa puso ang dalaga nang makita niya kung gaano kalungkot ang kaniyang anak ngayon. Kung buhay lang talaga ang ama ng kaniyang anak, ay hindi magkakaganito ang kanilang buhay ngayon. Hinawakan ni Teresita ang mukha ng anak at pinaharap ito sa kaniya. Huwag mo nang isipin yun, anak. Si nanay na ang bahala. Maghahanap ako ng paraan ang kailangan mo lang gawin
ay ang magpagaling upang hindi na mag-alala pa si nanay. Anya at muli na namang hinagkan sa noo ni Tonyo upang pag-aani ng bigat ng kanyang dibdib. Kinabukasan ng araw na iyon ay talagang walang awang pinalaya si Teresita at si Tonyo sa inuupahan nilang bahay nang wala silang maibigay na pera. Ilang araw silang nagpalaboy-laboy sa kalsada at nagpalipas ng gabi roon katulad sa mga pulubi na nakakasalamuhan nila hanggang sa napunta silang mag-ina sa isang sementeryo. Dito nila napagdesisyonan na mamalagi muna hanggat hindi pa sila nakakapag-ipon ng pera at hindi pa nakakahanap ng trabaho si Teresita. Maganda naman ang buhay nila sa sementeryo nitong mga nakaraang linggo. Kahit nakakatakot ay wala namang nangyari sa kanila at gumambala na rin. Malakas kasi ang pananampalataya nila sa Diyos at palagi rin silang nagdarasal gabi-gabi. Naghanap sila ng puntod na parang isang bahay na at doon nga sila nagpapalipas ng gabi. Pero ngayong araw ng undas ay kailangan muna nilang ligpitin ang ginamit nilang banig at kumot upang hindi malaman ng kamag-anak ng puntod na doon sila nakikitulog. Baka kasi paalisin na lamang sila bigla. Ngayon ay nagtitinda muna ng kandila at bulaklak si Teresita upang may pandagdag sila sa kanilang ipon at para na rin sa pang-araw-araw nilang gastusin. Tonyo, halika na. Wala nang masyadong tao sa loob. Sigaw ng isang bata rin na mukhang kaedaran lang ni Tonyo. Tinignan naman ni Teresita ang anak upang tanungin ito. May gagawin kayo, anak? Saan kayo pupunta? Sa loob lang po ng sementeryo, nanay. Maglalaro lang po sana kami. Papayagan niyo po ba ako? Nagpapakyut na tanong ni Tonyo sa kaniyang ina. Napangiti naman si Teresita at ginulo na lamang ang buhok ng anak nang makitang nagpakyut pa ito sa kaniyang harapan upang mapapayag lamang siya. Oo na, sige na, maglaro na kayo roon. Magliligpit na rin ako maya-maya dahil mukhang didilim na. Ihahanda ko na rin ang matutulugan natin. Doon pa rin sa dating puntod, anak. Wika ni Teresita, kaya paulit-ulit na tumango si Tonyo habang patakbo nang pinuntahan ang kaniyang mga kaibigan. Masaya naman silang pumasok na sa loob ng sementeryo. Ang mga kaibigang bata ni Tonyo ay gaya rin niya na wala ng tirahan. Mga batang kalye ito na bago pa lamang nakilala ni Tonyo. Masaya naman siyang naging kaibigan ng mga ito dahil hindi na boring ang araw niya sa sementeryo kasama ang sandamakmak na puntod. Tonyo, hindi ka ba natatakot matulog dito? Tignan mo nga ang daming puntod. Baka may tumabin nga sa inyong matulog niyan gabi-gabi. Pananakot ng isang batang kasama ni Tonyo. Nung una, natatakot kami, nanay, na dito muna mamalagi. Pero kalaunan, nawala naman po ang takot namin. Panay kasi kami ng dasal ng nanay ko eh. Araw-araw nagdarasal kami at pinagdarasal namin ang mga nagmamay-ari ng mga puntod dito kaya siguro walang gumugulo sa amin. Paliwanag naman ni Tonyo. Hindi naman maitago sa mga mata ng mga batang kasama ni Tonyo ang takot ng masilayan nila ang nakakatakot na sementeryo, lalo na ngayon na malapit ng dumilim. Kung ako ang papipiliin ay mas okay na sa aking matulog sa kali kaysa dito. Nakakatakot, parang may mga matang palaging nakatingin sa akin. Natatakot na sabi ng isa pang bata. Natawa na lamang si Tonyo at nagpatuloy na sa paglalakad. Ayun, may nakita akong hindi pa nabubuksan na pagkain. At marami ring pagkain ang naroon, kunin natin. Excited na turo ng isang batang lalaki sa isang puntod kung saan may pagkain ngang iniwan doon ang dumalaw kanina. Nagsinungaling si Tonyo kanina sa kaniyang ina. Hindi sila pumarito upang maglaro, kundi pumasok sila sa loob ng semento upang mag-abang ng mga iniiwan na mga pagkain ng mga tao at kukunin nila ito agad. Patakbong pinuntahan na nilang lahat ito at kukunin na sana nila nang pinigilan sila ni Tonyo. Pwede bang hingin muna natin yan sa may-ari ng puntod? Baka kasi magalit siya sa atin eh. Kung hindi natin hihingi ng maayos at saka ito may kinuha akong kandila kay nanay.
Sisindihan natin ito kapalit ng pagkain na kukunin natin. Paliwanag ni Tonyo sa ipinakita ang dalang kandila. Sumang-ayon naman ang lahat ng mga bata kaya sinindihan na ni Tonyo ang isang kandila at inilagay ito sa harap ng puntod. Kuya Ruel, wag po sana kayong magagalit ha. Hihingin lang po namin ang pagkain na iniwan sa inyo. Gutom na po kasi ang iba sa amin at saka po para po may pagkain kami ni nanay bukas. Maraming salamat po Kuya Ruel, sana maayos po kayo dyan sa langit. Nakapikit ang matang wika ni Tonyo habang sinasabit ang pangalang nabasa niya sa puntod. Masayang kinuha naman agad nila ang mga pagkain at naghanap pa ng iilan bago dumilim. Ganoon pa rin ang ginagawa nila. Maayos nilang hinihingi ito at nagsisindi rin sila ng kandila kapalit sa pagkain kukunin nila. Matapos nilang gawin iyon, ay hinati-hati na nila ito lahat upang ang bawat isa sa kanila ay may maiuwi. Alis na kami Tonyo, bukas ulit ha. Siguradong madami na naman tayong maiuwi. Sige, mag-ingat kayo. Paalam naman ni Tonyo. Babalik na sana siya sa puntod na tinutulugan nilang mag-ina, dala-dala ang isang supot ng pagkain, kaya lang ay napadako ang tingin niya sa isang galanteng puntod na parang isang bahay na kung titingnan. Nakabukas ito at mas malinaw pa sa bahay ang loob. Wow, may ganitong palang puntod dito. Sasabihin ko kay nanay mamaya na lilipat kami ng matutulugan, mukhang napakaganda roon pang mayaman ang dating. Nagniningning ang mga matang bulong ni Tonyo sa kaniyang sarili. Nangingibabaw naman sa paslit ang kaniyang kuryosidad kaya pinuntahan niya ito at pumasok sa loob. Parang ang bahay ang kaniyang napasukang puntod. Mukha ring pang mayaman ang dating nito. Hindi na silayan ito nila Teresita at Tonyo noon dahil nasa huling bahagi ito ng sementeryo at nakatago rin. Wow, ang daming pagkain iniwan, may cake pa na hindi nababawasan. Patakbong pinuntahan agad ni Tonyo ang mga pagkaing nasa harapan ng puntod. Sobrang nagniningning na ang kaniyang mga mata at naglalaway na rin siya nang makita ang mga masasarap na pagkaing nasa harapan niya. Tiningnan niya ang lapida ng puntod at nabasa nga ng paslit ang araw ng kapanganakan nito. Ngayon ang kaarawan ng may-ari ng puntod, kaya siguro may cake pa itong hindi pa bawas. May kandila rin na nakasindi, kaya hindi pa siguro matagal na may bumisita rito. Kinuha ni Tonyo ang naiwang 2 kandila niya sa kaniyang bulsa at sinindihan ito at inilagay sa harap ng puntod. Lola, maligayang kaarawan po sa inyo. Kung saan man po kayo ngayon sana po masaya kayo. Lola, hindi niyo naman po nakakain ng cake dyan sa langit, hindi po ba? Kaya pwede ko po bang hingin na lang ito sa inyo? Mukhang masarap po kasi at mamahalin at saka po kaarawan din po ngayon ni nanay Lola. Pareho po kayo ng kapanganakan. Matagal na po kasi kami ni nanay na hindi po nakakain ng cake kaya sana po ibigay niyo po sa amin. Dadalawin ko po kayo araw-araw. Saka magkapit-bahay lang po tayo Lola. Hehe, nakatira po ako rito. Salamat po ulit Lola, kukunin ko na po ha. Wag po sana kayong magagalit. Mahabang litanya ni Tonyo bago dahan-dahan niyang kinuha ang isang kahon ng cake. Nang hawak niya na ito ay saka naman tumunog ang kaniyang tiyan kaya marahan siyang natawa. Mukhang gutom na siya. Lola, happy birthday po ulit sa inyo. Bati muli ni Tonyo at tumalikod na nga siya upang umalis. Pero sa pagtalikod naman niya ay agad niyang nabitawan ang isang kahon ng cake dahil sa sobrang gulat. Isang lalaki kasi ang nakita niyang nakatayo sa bukana ng pinto at nakatingin ito sa kaniya ngayon. Dahil sa takot ay napatakip si Tonyo sa kaniyang mukha at nagsisigaw. Multo! May multo rito, nanay! May multo! Takot na sigaw ni Tonyo habang hindi pa rin niya tinitignan ng lalaki dahil na nga rin sa takot. Akala kasi niya ang isang multo ang kaharap niya. Bakit mo kinuha ang cake na yan? Tanong ng lalaki.
Sorry po. Sorry po kung kinuha ko po. Gusto ko lang naman po kumain ng cake eh. Sorry po talaga ulit. Paulit-ulit na hinging paumanhin ni Tonyo nang hindi pa rin tinatapunan ng tingin ng binata. Marahan naman natawa ang narinig ng paslit, kaya dahan-dahan niyang sinilip mula sa kaniyang mga daliri ang lalaking inakala niyang multo kanina. "Paano ba yan? Nalaglag mo na?" Naghihinayang nasabi ng lalaki nang tiningnan niya ang nakabaliktad na nga ang isang kahon ng cake. Hindi po ba kayo multo? Natatakot ang boses na tanong pa nga rin ni Tonyo. Natatawa at hindi makapaniwalang tanong ng binata. "Mukha ba talaga akong multo?" Bigla namang nawala ang takot sa puso ni Tonyo nang mapagtanto niyang buhay na tao pala ang kaniyang kaharap. Kahit kasi hindi sabihin ng paslit, ay hindi pa rin niya maipagkakaila na natatakot siya sa mga sinasabi ng kaniyang mga kaibigan kanina. Gabi-gabi ay natatakot din siya, ngunit tinatapangalan lang niya ang kaniyang loob dahil ito lang ang lugar na pwede nilang tuluyan pansamantala. Malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ni Tonyo nang mapunta ang kaniyang tingin sa itsura na ngayon ng cake. Pero kalaunan din ay kaniya naman itong kinuha sa sahig. Tinakot niyo po kasi ako eh. Akala ko po talaga multo kayo. Nakangusong sabi pa nga ng bata. Sa pagkalaglag ng cake na hawak niya, natatawa namang nilapitan ng binatang si Lawrence ang paslit at marahang kinurot ang pisngi nito. "Ikaw pa talagang may ganang magalit. Kinuha mo na nga ang birthday cake ng lola ko eh." Mahinahong sabi ni Lawrence, kaya natahimik si Tonyo at mas lalo pang napanguso. Sorry po, ibabalik ko na lang po sa dating lagayan. Sorry po kung nalaglag ko to. Hinging pa umanihin ni Tonyo. "Paano yung dala mo? Hindi ba kinuha mo rin yan sa puntod? Dala mo bang masama ang kumuha ng pagkain iniwan sa puntod? Lalo na't pagmamay-ari na to nang namayapa na." Tanong at sambit ni Lawrence nang itinuro niya ang isang supot ng biscuit at pagkain na bit-bit ng paslit. Kanina pa tumatambay si Lawrence sa puntod ng kaniyang lola at dahil kanina pa siya rito ay nasilayan nga niya ang ginagawa ng mga bata sa bawat puntod na may pagkaing iniiwan. Pinagmamasdan niya lang ang mga ito at hindi na sinita pa dahil alam naman niya sa isang tingin kung bakit nila ito ginagawa. Ang hindi niya lang inaasahan ay nadamay pang ang kunin ang cake na hinanda niya para sana sa kaarawan ng kanyang namayapang lola ngayon. Hindi ko naman po ito kinuha eh. Hiningi ko po ito sa kanila. Pagdadahilan naman ni Tonyo. "Narinig mo bang pumayag sila?" Tanong naman pabalik ni Lawrence. Naikinailing naman ang ulo ng paslit. "Hindi po." Malungkot na sagot nito at dahan-dahan nang nakatungo ang kanyang ulo. "Sorry po, ginawa ko lang po to para may pagkain kami ni nanay habang nandito kami. Naninirahan sa sementeryo at nag-ipon ng pera." Hindi ko na po ulitin sa susunod. Nakatungo ang ulong wika ni Tonyo. Napabuntong hininga naman si Lawrence at may kung anong dumaan na sakit at awa sa kaniyang puso habang nakatingin sa bata. Nang marinig niya ang sinabi nito, iniisip pa lang niya na dito nakatira ang paslit kasama ang kaniyang ina ay pinipiga na ang kaniyang puso. Kanina pa niya pinagmamasdan si Tonyo magmula noong pumasok ito sa puntod. Rinig na rinig din niya ang mga sinasabi nito sa kaniyang lola kanina kaya hindi niya mapigilang kaawaan ito. Umupo siya upang mapantayan ang laki nito at upang matingnan din ang nakayukong mukha ni Tonyo. "Narinig kita kanina habang kinakausap mo ang lola ko. Dito ka ba talaga tumitira? Dito sa sementeryo?" Pagkaklaro ni Lawrence, tumango naman ang cute na bata. Magdadalawang linggo na po kami ni nanay dito, sir. Wala na kaming ibang mapuntahan ng pinalayas kami sa dati naming tinitirahan eh. At mawalan po ng trabaho si nanay sa pabrika. Kaya po naisip ko pong kunin na lang po ang mga pagkain na iniiwan nila para po may pagkain po kami sa susunod na araw. Saka po, maayos ko po itong hiningi sa kanila kaya alam kong hindi po sila magagalit sa akin. Paliwanag naman nito.
Bigla namang nanikip ang dibdib ni Lawrence sa kaniyang narinig. Pakiramdam niya ay libong karayom na ang tumutusok sa kaniyang puso ngayon dahil sa sakit. Hindi nga niya napansin ang paglandas ng isang butil ng luha sa kaniyang mga mata habang nakatingin sa paslit. Ang malaking katanungan ngayon sa isipan ni Lawrence ay kung bakit ganito na lamang kasakit ang kanyang puso nang masilayan at marinig niya ang pinagdadaanan ng paslit. Sige na po, alis na po ako. Malapit na po kasing dumilim at baka hinahanap na po ako ni nanay at mag-alala po yun sa akin. Iiwan ko na lang po ang cake rito kay Lola. Ibinalik ni Tonyo ang sira ng cake sa dati nitong lagayan. Lola, sorry po kung nasira ko po yung cake ha. Bukas pulit tayo mag-usap. Pagkausap ni Tonyo, sa puntod nga at nilingon nga muli si Lawrence. Paalam po sir, sorry din po ulit. Mag-ingat po kayo sa pag-alis ha. Tumakbo na paalis si Tonyo matapos sabihin iyon kay Lawrence. Hindi naman nakapagsalita ang binata at ang tanging nagawa niya na lamang ay ang tanawin sa malayo ang tumatakbong paslit hanggang sa hindi na nito makita ng kanyang mga mata. Napahawak si Lawrence sa kaniyang puso ng kanina pa ito, walang tigil sa pagtibok. Sumilay din ang ngiti sa kaniyang labi ng maalala ang mga pinagsasabi niya sa puntod ng kaniyang lola. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ngayon ni Lawrence at hindi niya ito maipaliwanag isa-isa at hindi niya rin matukoy kung ano ito. Nilapitan niya ang puntod ng kaniyang lola at marahang hinaplos ito. Lola, napakabibo niyang bata, hindi ba? Siguro kapag nasilayan niyo lang po siya ngayon nakakausap, talagang pipilitin niyo na naman ako magpakasal at magkapamilya. Alis na po ako la, babalik po ako ulit bukas. Paalam nga ni Lawrence sa kanyang lola na matagal nang namayapa. Bagsak ang balikat naman na tinahak ni Tonyo tungo sa puntod na tinutulugan niya. Sayang naman at hindi ko naiuwi yung cake. Siguro nga ay hindi para sa amin yun ni nanay. Gusto ko sanang ibigay kay nanay dahil karawan din niya nga yun. Malungkot na wika ni Tonyo. Nagpakawala na lamang siya ng malalim na buntong hininga at pinuntahan na lamang ang ina na nasilayan niyang naghahanda na sa kanilang matutulugan. Nanay, nandito na po ako. O anak, napatagal yatang paglalaro niyo ha. Ano yung dala mo? Biglang tanong ni Teresita. Napakamot sa batok naman si Tonyo. Nanay, kasi kinuha po namin po sa puntod kanina. Anya, na ikinabuntong hininga ni Teresita. Hindi ba't sinabi ko sa iyo kahapon na hindi na tayo pwedeng kumuha ng pagkain na iniwan sa puntod? Napayo ko na nga lamang ulit. Si Tonyo at marahan itong tumangutango. Opo nanay, sorry po kung hindi ako nakinig sa'yo. Hinging paumanhin naman ni Tonyo sa ina. Marahan namang niyakap ni Teresita ang anak upang pagani ng loob nito. Tignan ko nga kung anong pagkain ang dala mo. Hiningi mo ba ito ng maayos katulad ng ginagawa natin? Pag-iiba ni Teresita sa usapan upang hindi na maging malungkot ang kaniyang anak. Alam naman niya kung bakit ito ginagawa ng kaniyang anak at nagpapasalamat nga siya dahil si Tonyo ang dumating sa kaniya. Hindi lang kasi mabait at maalagain si Tonyo, mapagmahal-owa ito na anak. Kaya nga napakaswerte ni Teresita rito. Mahal na mahal niya ang kaniyang anak at sa mga nangyayari sa kanila ngayon ay hindi niya kayang pagalitan pa ito. Kaya mahinahon lang niya itong kinakausap. Alam naman niyang matalino si Tonyo kaya hindi na niya po problemahin pa ang nangyari ngayon. Bigla na ngang lumiwanag ang mukha ni Tonyo nang tanungin siya ng ganoon ng kaniyang ina. Mabilis naman niyang ipinakita ang dala niya. Naku, ang dami nga. Wika ni Teresita nang makita niya lahat. Malawak ng ngiti naman ang pinakita ni Tonyo sa kanyang ina kaya hindi mapigilan ni Teresita na haplusin ang mukha nito. Salamat sana kung pinakamabait sa lahat. Basta tatandaan mo ha, na hindi mo na kailangan gawin to. Gagawin ko ang lahat anak, maibigay ko lang ang gusto mo. Ani at marahan pang hinagkan ang noo ni Tonyo.
Hinagkan din pabalik ni Tonyo ang pisngi ng kanyang ina bago niyakap ito ng mahigpit. Opo, nanay. Sorry po ulit ha. Hindi ko na po ulitin, magandang kaarawan po sa nanay kong maganda. Hayaan niyo po, nay, kapag nakapagtrabaho na po ko, handaan ko po kayo ng napakaraming pagkain. Ito lang po munang ihanda natin sa birthday niyo. Malambing na wika ni Tonyo sa ina. Nangingilid naman ang luha ni Teresita nang marinig niya iyon. Napakaswerte ni Teresita sa kaniyang anak. Wala itong ninanais, kundi ang mapasaya lang siya. Pati ang pagkukuha ng pagkain, sa puntod ay ginagawa niya upang may makain lang sila sa kaarawan niya. Anak, may sorpresa si nanay sa'yo. Nakangiting wika ni Teresita. Nagtataka namang tinignan ni Tonyo ang ina. Ano po yun, nanay? Tanong ng paslit na halata sa mukhang kuryosidad. Tada! Surprise, anak! Masayang anas ni Teresita nang walisin niya ang kumot at doon lumantad ang isang maliit na slice lang ng cake. Nagniningning naman agad ang mga mata ni Tonyo nang makita ang inihanda ng kaniyang ina. Wow, cake! Nanay, may cake po kayo? Saan niyo po yan nabili? Siguro po napakamahal po niyan. Hindi na, mapakaling tanong pa ni Tonyo sa ina. Binili ko talaga yan para sa iyo, anak. Kainin mo muna. Nagtaka naman agad si Teresita nang bigla na lang tumayo at may kinuha ang kanyang anak. Bumalik ito sa inupuan niya kanina na may dala ng isang kandila. Sinindihan niya agad ito at ipinatong pa sa biniling kapirasong cake ni Teresita. Marahang natawa na lamang si Teresita sa naging paandar ni Tonyo. Nanay, kakantahan po muna kita. Wika ni Tonyo. Kaya nakangiting tumango-tango na lamang ang dalaga at umayos pa ng upo habang hinintay ang kanta ng anak. Happy birthday, nanay! Happy birthday, nanay! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, nanay! Mag-wish po kayo, nanay! Excited na wika nga ng paslit. Agad namang ipinikit ni Teresita ang kaniyang mga mata at ipinagdikit ang kaniyang palad bago nagsimula ng humiling. Pagkatapos ay hinipan agad niya ang malaking kandila. Happy birthday po, nanay! Thank you, anak ko. Kahit nasa sementeryo sila ngayon, nagpapalipas na naman ng gabi, ay hindi pa rin mawala-wala sa kanilang labi ang matamis at malawak na mga ngiting nakapaskil dito na pawang wala silang iniisip na problema. Masaya sila kahit pa maraming problema ang kanilang hinaharap mag-ina ngayon. Kahit maliit lang ang naibenta ni Teresita kanina, ay nagawa pa rin niyang bumili ng isang cake kahit na isang hiwa lang ito para sa handa ng kaarawan niya. Matagal na niyang alam na gustong-gusto kumain ni Tonyo ng ganito, kaya nga binili niya ito. Masaya naman si Teresita habang pinagmamasdan ng anak na nilalantakan ng cake na binili niya. Makita lang niya na ganito kasaya ang anak ay nabubusog na siya at nawawala kahit anong problemang iniisip niya. Napatingin naman agad si Tonyo sa ina nang bigla na lamang itong umubo at para bang nahihilo. Iniwan ni Tonyo ang kaniyang pagkain at nilapitan ng ina. Nanay, okay lang po ba kayo? Lumalala po bang sakit niyo? May bahid ng pag-aalalang tanong ni Tonyo. Pilit na manginita ni Teresita ang anak. Ano ka ba, anak? Okay lang ako. Bumabalik ulit kasi ang lagnat ni nanay. Baka bukas mawawala din to, matulog na tayo. Pagpapagaan ni Teresita sa loob ni Tonyo. Malalim agad ang buntong hininga na pinakawala ng paslit. Bumabalik na naman po ang lagnat niyo. Sana po ay gamot niyo na lang po ang binili niyo at hindi na po itong cake. Mas kailangan niyo po kasi yun, nanay. Nag-aalalang wika ni Tonyo at marahan namang hinaplos ni Teresita ang mukha ng anak. Okay lang naman si nanay, anak. Napabuntong hininga muli si Tonyo at may pag-aalala pa ring tiningnan ang kalagayan ng kaniyang ina. Alam niyang hindi normal na lagnat lang ang sakit ng kaniyang ina ngayon. Alam na alam niya ito dahil naranasan niya ito noon. May posibilidad na dengue ito katulad ng sa kanya
Lalo pa na maraming lamok ang nandito at iisang kumot lang ang dala nila. Maliit pa ito. May pagkakataon na nagigising siya at naramdaman niyang sa kanya lang ikinukumot ng kanyang ina ang kumot habang siya ay niyayakap na lamang ang sarili dahil sa lamig at tinitiis na lang ang mga lamok na dumadapo sa balat at ang lamig ng simoy ng hangin. Kinabukasan ay maagang nagising ang mag-ina upang ligpitin ang kanilang pinagtulugan dahil maya-maya ay baka may dumating ng mga tao na bibisita sa puntod na pinagtulugan nila. Ikalawang araw na ngayon ng undas at dumadami na naman ang bumibisita sa mga mahal nila sa buhay. Nanay, okay na po bang pakiramdam nyo? Ito po ang tubig nyo, inumin nyo na po. Saka po ako na lang po magtitinda, magpahinga na lang po kayo. Malambing na sambit ni Tonyo nang matapos niyang ligpitin ang lahat. Anak, wag mo nang problemahin si nanay. Malakas na ako at saka kaya ko pang magtinda. Hindi ba mag-iipon pa nga tayo? Sige na at lumabas na tayo rito at magtinda sa labas ng sementeryo dahil baka maya-maya ay dadami na naman ng mga tao. Pinilit ni Teresita ang tumayo at maglakad kahit paramdam na niya ang pagkahilo. Wala naman siyang pagpipilian, kundi ang pilitin ng sarili magtrabaho. May sakit man o wala, ay kailangan niyang kumayod para sa kanila ng kaniyang anak. Nagpatuloy na nga si Teresita sa pagbibinta ng mga kandila. Tumutulong na rin si Tonyo, katulad kahapon para naman mapabilis ang pagtitinda nila at makapagpahinga na rin ang kanyang ina. Pili na po kayo ng kandila, 2 piraso po sa 5 piso. Paulit-ulit na ani ni Tonyo at ipinapakita pa sa mga taong dumadaan ang dala niyang kandila. Ganun lang ang ginagawa ng mag-ina. Hindi rin iniwan ni Tonyo si Teresita at inaalagaan pa niya ito hanggang sa sumapit na nga ang hapon at paunti-unti na ang mga bumibisita sa mga puntod. Nanay, naligpit ko na po lahat at saka po malapit na pong gumabi, baka wala na po dumalaw doon sa puntod. Umuwi na po tayo. Ani ni Tonyo at inalalayan kaagad niya ang ina. Ramdam naman ni Tonyo ang sobrang init ng katawan ng kanyang ina, kaya umusbong sa puso niya ang pag-aalala. Salamat anak ha, magpapahinga muna si nanay. Kung gusto mong kumain nandyan ng pera, bumili ka na lang muna. Sorry anak, pagod lang talaga ang katawan ni nanay ngayon. Nanghihina ang boses na ani ni Teresita bago nakapikit ng umiti rito. Naluluha namang tiningnan ni Tonyo ang ina at sinipat pa nito ang kaniyang noo at naramdaman nga niyang bumabalik na naman ang init ng lagnat nito. Kumuha ng kaunting pera si Tonyo sa kaniyang inipon bago muling pinagmasdan ng kaniyang ina na ngayon ay mahimbing nang natutulog kahit hindi pa kumakain. Nanay, alis muna ako. Bibili ako ng pagkain at gamot mo. Sandali lang po ako. Paalam ni Tonyo bago naglakad na palabas ng sementeryo. Nang makabili, ay agad na binilisan ni Tonyo ang kaniyang lakad pa uwi. Dala-dala ang kaniyang biniling pagkain at gamot. Nanay, nandito na po ako. Bumangon na po kayo at kumain po nang makainom na po kayo ng gamot. Agad na sambit ng paslit, subalit wala siyang nakuhang sagot mula sa kaniyang ina na ganoon pa rin ang pwesto kanina noong umalis siya. Nanay? Muling tawag ni Tonyo. Nang hindi na naman kumibo si Teresita, ay agad na umusbong ang takot sa mukha at puso ni Tonyo. Dali-dali niyang pinuntahan ang ina at nagulat siya nang makita na mumutla na ang labi at mukha nito. Nanay, gumising na po kayo, nanay! Paggising ni Tonyo habang niyuyugyug niya ang balikat ng ina, subalit hindi pa rin ito nagigising. Bumuhos na ang masaganang luha sa mukha ng paslit. Puno na ng takot at kaba ang kaniyang puso at mukha. Agad na nagtatakbo si Tonyo sa sementeryo at nagsisisigaw ng tulong habang patuloy pa rin na tumutulo ang kaniyang mga luha sa takot na baka anumang oras ay mawalay na sa kaniya ang kaniyang ina. Tulungan niyo po kami ng nanay ko. Hindi na po nagigising si nanay. Tulungan niyo po ako. Umiiyak na sigaw ng paslit sa paligid
Ngunit ang tanging nakakarinig lamang sa kaniyang sigaw ay ang mga puntod na nakapaligid sa kaniya. Hindi na malaman pa ni Tonyo ang kaniyang gagawin. Hindi niya malaman kung paano tutulungan ang kaniyang ina. Binalikan niya muli si Teresita at pilit itong ginigising. Humahagulgol na sa takot ang bata, natatakot din siyang tingnan ang mukha nito. Muli na namang nagsisigaw si Tonyo. Sa pagkakataong ito ay sobrang lakas na parang mapuputol ang ugat sa kaniyang lalamunan. Muling sigaw nga ni Tonyo. Umaasa siyang may makakarinig sa munting sigaw niya. Bukod sa mga puntod na nandito, bigla namang nabuhayan ng loob si Tonyo nang makita niya sa hindi kalayuan na may tumatakbong ng tao sa kaniyang direksyon at muli na naman siyang napaiyak nang mamukhaan niya kung sino ito. Ito ang binatang nasilayan at nakausap niya kahapon sa isang puntod ng matanda. May dala itong isang kahon na cake na katulad noong cake sa puntod at may mga groceries din sa kabilang kamay niya. Tumakbo na rin si Tonyo sa binata upang humingi ng tulong dito. Ano nangyari bata? Kararating ko lang dito para sana ibigay ang pinamili ko sa'yo. Nang marinig kitang sumigaw, nag-aalalang tanong ni Lawrence. Sir, yung nanay ko po hindi po nagigising eh. Tulungan niyo po ako, dalhin po natin si nanay sa ospital. Namumutla na po lahat ng mukha niya, parang awa niyo na po. Natataranta ng wika ni Tonyo habang itinuturo ang kanyang ina. Hindi na niya nagawang pansinin ang sandamakmak na pagkaing dalasana ni Lawrence para sa kanilang mag-ina. Mabilis namang pinuntahan ni Lawrence ang nasilayan niya ang isang babae sa loob ng mukhang bahay na puntod at agad niyang sinipat ang kalagayan nito, pati na ang kaniyang malapulsuhan. Saglit pa siyang natigilan nang masilyan nito ang buong mukha ni Teresita. Pakiramdam niya kasi ay kilalang kilala niya ang dalaga ngunit hindi niya lamang matandaan kung saan niya ito nakilala. Hindi niya rin batid kung bakit bigla na lamang bumibilis ang pagtibok ng kaniyang puso. Gayong ito ang una nilang pagkikita. Marahang ding sumakit ang kaniyang ulo, ngunit isinawalang bahala na lamang niya ito. Ang importante ngayon ay ang madala sa hospital, ang dalaga. Humihina na ang pulso niya. Bata, dalhin mo na lahat ng gamit ng kinakailangan ng nanay mo. Sumunod ka kagad sa akin. Mabilis na wika ni Lawrence at agad ng kinarga si Teresita kahit pa marami niyang dala. Ginawa naman ng mabilisan ni Tonyo ang sinabi sa kanya ng binata. Damit at pati na ang naipon niyang pera ang agad niyang naisip na dalhin at agad na nga siyang tumakbong sumunod sa binata. Sumakay agad sila sa kotse at wala pang ilang minuto ay nakarating na agad sila sa malapit lang na hospital. Agad namang tiningnan ng mga doktor si Teresita habang ang paslit ay bakas pa rin sa mukha. Ang pag-aalala habang hindi mapakaling hinihintay sa labas ang sasabihin ng doktor at yakap-yakap pa nito ang di kawayang alkansya niya. Kumain ka na ba? May binili akong pagkain sa labas, kumain ka muna, magiging okay ang nanay mo. Mahinahong sambit ni Lawrence nang lapitan niya ang kanina patahimik na umiiyak na si Tonyo. Inangat naman ni Tonyo ang kaniyang tingin sa binatang nasa harapan niya at nakalahad ang isang supot ng pagkain, ay bigla na lamang niya itong niyakap sa bewang dahilan upang matigilan at mabigla si Lawrence. Salamat po sa tulong niya, sir. Kung wala po kayo ron sa sementeryo, baka nawala na po sa akin si nanay. Maraming salamat po talaga. Umiiyak na ani ni Tonyo. Napangiti naman si Lawrence at nahabag na naman ang kaniyang kalooban sa bata. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito upang patahanin at hinayaan niya lamang na yakapin siya nito kahit anong tagal. Unang kita pa lamang niya sa bata kahapon ay may kung ano na siyang naramdaman na hindi niya maipaliwanag kung ano. Kahit umuwi na siya noon ay ang laman pa rin ng kanyang isipan ay ang mukha ng bata na hindi niya batid kung bakit nakikita niya ang kaniyang sarili rito. Ilang minuto ang itinagal ng pagyakap ni Tonyo sa kanya at ang paghaplos niya sa buhok ng bata. Marahan na lamang na natawa si Lawrence
Nang mapagtanto niyang nakatulog pala ito habang mahigpit pa ring nakayakap sa kaniyang bewang. Naalala na naman ni Lawrence ang mukha ni Teresita. At ngayon nga, habang inaalala niya iyon, ay bigla na lang may sumikip ang kaniyang dibdib. Hindi na niya alam kung anong nangyayari sa kaniyang sarili at bigla-bigla na lamang siyang nakakaramdam ng ganito. Pakiramdam niya talaga ay kilalang kilala niya si Teresita, pati na ang batang nakatulugan na ang pagyakap sa kanya ngayon. Kilalang kilala ito ng kaniyang puso, ngunit hindi ng kaniyang isipan. Nanay, sabi po ng doktor may dengue raw po kayo kaya ganun po ang nangyari sa inyo. Buti nga po't nadala ka kagad dito sa ospital eh. Wika ni Tonyo, sa ina habang sinusubuan niya ito ng pagkain. Kagigising lang nito at mahina pa nga ang katawan. Anak, uwi na kaya tayo. Baka kasi lumaki pa ang babayaran natin sa ospital eh. Kaya ako naman ang magpagaling dun sa sementeryo. Wika na naman muli ni Teresita. Simula nang magising siya at malaman na dinala siya rito sa hospital, ay gusto na nitong umuwi agad dahil siguro sa takot na baka wala silang pambayad sa gastusin nila. Nanay, wag na po matigas ang ulo. Magtatagal po tayo rito pag ganyan kayo. Paano po pag lumala ang karamdaman nyo? Mabait pong taong tutulong sa atin. Ani nga, ni Tonyo na para bang sinesermo na ng ina. May pagtatakang tinignan siya ni Teresita. Tutulong? Sino namang tutulong sa atin, anak? Sa isip-isip ni Teresita ay napakabait naman ng taong iyon upang tulungan sila sa lahat ng gastusin. Hulog ng langit kumbaga para sa mag-ina. Sasagot na sana si Tonyo, subalit bigla na lamang bumukas ang pinto ng kwarto. Agad ngang naibaling ng dalawa ang atensyon sa pinto at tahimik nilang naghintay sa kung sino man ang papasok. Pumasok na naman si Lawrence habang nakapaskil sa kaniyang labi ang isang matamis na ngiti habang may daladala itong isang basket ng prutas. Sir Lawrence! Masayang sigaw kagad ni Tonyo nang makapasok ang binata. Kumaway pa ang paslit, biglang pagbate. O gising na pala yung ina. Ito at may dala akong mga prutas, kainin nyo. Nakangiting ani pa rin ni Lawrence bago napadako ang kaniyang tingin kay Teresita at magtama ang kanilang mga tinginan. Napangiti si Tonyo at agad na pumunta sa gawin ni Lawrence. Hindi naman mabatid ni Teresita kung anong mararamdaman niya ng mga oras na iyon gayong nasilayan niya na ngayon ang taong tumulong sa kanila at ang lalaking ikinuwento ni Tonyo sa kaniya noong isang araw. Halo-halong emosyon ang kaniyang naramdaman, ngunit mas nangingibabaw sa kaniya ang pagkagulat. Hindi niya namalayan na tumulo na pala ang kaniyang mga luha habang ang kaniyang mukha ay unti-unting namumutla sa gulat. Nanay, siya po yung sinasabi ko pong tutulong sa atin. Siya po yung nagdala sa inyo sa ospital tapos sasagot po ng gastusin. Ikwento ko na po siya sa inyo kanina. Napakabait po niya. Masaya at nakangiting anas ni Tonyo. Hindi naman pinansin ni Teresita ang anak. Tanging ang kaniyang atensyon ay nakapako lamang sa bagong dating na binata. Nang maproseso naman ng kaniyang utak, ang lahat ay agad siyang napatakip sa bibig at napaluha. Lawrence? Mahinang tawag niya. Nabigla naman ang binata at nagtataka rin itong tumingin kay Teresita, puno ng pagtatanong ang kanyang isipan. Pamilyar sa kanyang dalaga ngunit hindi niya alam ang pangalan nito o kung saan niya ito nakilala, pero si Teresita ay mukhang kilalang kilala siya. Binanggit pa nga nito ang kanyang pangalan. Kaya malaking katanungan ngayon ni Lawrence kung sino ang dalagang nasa harapan niya. Bakit sa tuwing nakikita niya ito ay bumibilis lamang ang tibok ng kanyang puso? Kunot nooring napatingin si Tonyo sa kanyang ina at bumalik siya sa pwesto niya kanina. Nanay, kilala niyo po siya? Bakit alam niyo po ang pangalan niya? Inosenteng tanong ni Tonyo. Hindi nagawang sagutin ni Teresita ang tanong ng kaniyang anak. Kahit nanghihina, ay pinilit pa rin niya ang kaniyang sariling tumayo at pinuntahan ang gawin ng binata. Na kanina pa nagtataka. Patuloy pa rin ang pagtulo ng kaniyang mga luha habang humahakbang siya papalit sa binata. Hindi niya aakalain
na makikita niya muli ang lalaking minahal niya noon. Akala niya ay namayapa na ito dahil iyon ang sinabi sa kanya ng magulang ng binata. Subalit kung matagal na itong patay, paano may papaliwanag ang lalaking nakatayo sa harapan niya ngayon? Bakit kamukhang kamukha niya ang dati niyang kasintahan at bakit kapangalan pa niya? Naniwala ba ako sa kasinungalingan ng pamilya ni Lawrence noon? Upang tumigil ako at ilayo ang anak nila sa akin? Hindi talaga nawala sa akin si Lawrence? Bulong ng isipan ni Teresita. Marahang hinawakan ni Teresita ang mukha ni Lawrence. Saglit namang natigilan ng binata sa ginawa sa kanya ng dalaga. Ngunit hindi niya alam kung bakit hinayaan niya lamang itong hawakan siya ng ganoon. Buhay ka! Buhay ka nga, Lawrence! Hindi ako nananaginip. Totoong nandito ka sa harapan ko. Humahagulgol na sambit ni Teresita pagkatapos bigla nga niya itong niyakap ng mahigpit. Sobrang higpit. Na para bang hindi na nga niya ito bibitawan pa. Mas nadagdagan ang katanungan ni Lawrence sa inasta ni Teresita. Kilala ba kita? Kunot noong tanong nito na bigla si Teresita. Hindi mo ko nakikilala? Ako si Teresita, ang kasintahan mo. Ang minamahal mo at ang pinangakuan mo ng kasal dati. Naluluhang ani niya. Hindi naman malaman ni Lawrence ang kanyang gagawin o ang sasabihin man lang. Ayaw niyang paniwalaan ang mga sinasabi nito. Subalit ang ipinagtataka niya ay kung bakit iba naman ang ibinubulong ng kanyang puso. Nanay, ibig sabihin po ba niyan siya po ang tatay ko na inakala nating patay na noon? Inosenteng tanong muli ni Tonyo. Nanunubig ang kaniyang mga mata habang nakikinig sa dalawa. Binalingan ni Teresita ang anak at umiiyak na tumango-tango rito bilang tugon. Oo anak, siya ang tatay mo. Buhay siya at nandito siya ngayon sa harapan natin. Lumuluhang ani ni Teresita. Teka muna miss, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ngayon lang kita nasilayan. Tutol pa ni Lawrence. Nanay, baka po nagkakamali lang po kayo. Ang sabi niyo po sa akin nun, patay na po si tatay. Kaya imposible pong mabuhay pong matagal ng patay. Uwi ka naman ni Tonyo at hinawakan ng kamay ng ina. Tonyo, baka epekto lang yan ang gamot na ibinigay sa kanya ng doktor. Pagpahingain mo na muli ang iyong ina. Sambit naman ni Lawrence at tipid ng umiti bago iniiwas ang kaniyang tingin kay Teresita. Kapag kasi hindi niya yon gagawin, ay hindi titigil sa pagtibok ng malakas ang kaniyang puso. Hindi niya batid kung bakit siya nagkakaganito. Ang pakiramdam namang ito ay napakapamilyar sa kaniya. Lawrence, alalahanin mo naman ako. Ako si Teresita. Hindi mo pa talaga ako naalala? Ito, naalala mo pa? Bigay mo sa akin to bago ka na aksidente. Kahit tanungin mo pa ang iyong magulang, alam nila ang tungkol sa atin. Silang nagsabing, patay na. Patay ka na. Alalahanin mo naman ako. Inilabas niya sa kanyang damit ang nakatagong kwintas. Umiiyak habang nagmamakaawang boses. Pinagmasdan siya ni Lawrence. Bakit pakiramdam ko nakita ko ng kwintas na yan? Anong nangyayari sa akin? Ang sabi nila mami at daddy, nagkaroon ako ng amnesia dahil sa isang aksidente. Si Tonyo ba at ang kanyang ina ay parte sa nakaraang nakalimutan ko? Totoo bang sinasabi niya na sa akin ngayon? Bulong ng isipan ni Lawrence habang tulala siyang nakatitig sa kwintas na hawak ng dalaga. Napakunot ang noo ni Lawrence. Parang may kung anong gumugulo sa kanyang isipan. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Naalala niya ang pag-uusap nila ng kanyang mga magulang tungkol sa aksidente na nagdulot ng amnesia sa kanya. Hindi niya matandaan ang anumang detalye tungkol sa kanyang buhay bago ang aksidente. Pero ang kwintas na hawak ni Teresita ay parang isang susi na nagbubukas ng mga nakakalimutan niyang alaala. Hindi ko alam kung bakit pero parang nakita ko na yan. Parang may nagsasabi sa akin na importante to. Ang kwintas na yan. Hindi ko maintindihan kung bakit. Lawrence, hindi mo ba talaga naalala ang araw na nag-propose ka sa akin? Ang araw na sinabi mong magpapakasal na tayo. Natigilan si Teresita nang bigla na lang hawakan ni Lawrence ang kaniyang ulo at mamilipit ito sa sakit. Habang nagfa-flashback, sa isip ni Lawrence ang isang eksena, isang alaala na parang isang sirang pelikula
na naglalaro sa kanyang isipan. Nakita niya ang kanyang sarili, nakaluhod sa harap ng isang babae, may hawak na singsing. Ang babae ay nakangiti, ang kanyang mga mata ay puno ng kaligayahan. Ngunit ang mukha ng babae ay hindi malinaw, parang natatakpan ng isang ulap. Habang pinagmamasdan ng mukha ni Teresita, tila may isang piraso ng alaala na nais magbalik, ngunit palaging humihina at nawawala. Hindi kita naalala. Sorry talaga. Magpahinga ka na lang muna, baka kamukha ko lang sinasabi mong tao. Pagtanggi naman ni Lawrence at saka siya nagmamadaling umalis sa loob ng kwarto. Naiwan maman doon ang mag-ina na nagyakapan dahil sa pinaghalong emosyon at mas nanaig sa puso nila ang tuwa. Kahit pa hindi naaalala ni Lawrence, si Teresita ay okay na yon sapagkat nalaman ng dalaga na buhay pala ang dati niyang kasintahan. Umalis naman si Lawrence sa hospital at agad siyang bumalik sa kanilang mansyon. Doon na silayan niya ang kaniyang mga magulang na masayang nag-uusap habang nagmeryenda pa. O anak, bumalik ka, may nakalimutan ka ba? Malambing na tanong ng ginang. May dapat ba akong malaman? Sa nakaraan ko, mami? May tinago ba kayo sa akin? May hindi ba kayo sinasabi? Nagugulahan ang mukhang tanong ni Lawrence. Ano bang sinasabi mo, anak? Wala kaming tinago. Sakto namang narinig ng lolo ni Lawrence. Huwag na kayong magsinungaling pa kay Lawrence. Maaalala man niya o hindi, huwag na kayong magsinungaling at huwag niyong ipagkait sa kanya ang nakaraan. Ang katotohanan, tama na ang pagtutol niyo sa kasiyahan ng mga bata. Singit at maautoridad na ani ng matanda. Wala namang nagawa ang mga magulang ni Lawrence, kundi ang magpakawala na lamang ng malalim na buntong hininga at saglit na nagtitigan sa isa't isa. Napilitan ng dalawang ikwento kay Lawrence ang parte ng nakaraang hindi nila sinabi sa binata. Rito niya nalaman ang katotohanan na pilit itinatago ng kaniyang mga magulang sa kanya dahil lang sa ayaw nila kay Teresita para sa kanya noon. Hindi makapaniwala si Lawrence sa kaniyang nalaman. Totoo ngang dati niyang kasintahan, ang ina ng batang nakilala niya sa sementeryo at ang kaniyang tinulungan. May posibilidad din na may katotohanan ang sinabi sa kanya ni Teresita kanina na anak niya ang batang si Tonyo. Nanay, ibig sabihin niyo po ba nagsinungaling po sa inyo ang mga magulang ni tatay para lang po ilayo kayo sa kanya? Itinago po nila si tatay? Inosenteng tanong ni Tonyo. Malungkot naman na tumango si Teresita nang maalala niya ang sinabi ng mga ito sa kanya noon. Matapos kasing maaksidente si Lawrence ay hindi na nasilayan pa ni Teresita ang binata. Hindi na siya pinapapunta sa hospital na kung saan dinala si Lawrence. Nalaman na lamang niya mula sa mga magulang ng binata na binawian na ito ng buhay na siyang pinaniwalaan naman niya agad. Iyon ang malaking kamalian na ginawa niya. Hindi dapat siya naniwala agad. Hindi sana lalaki nang walang ama ang kanilang anak. Masaya at buong pamilya sana sila ngayon, kahit patutol ang pamilya ni Lawrence. Nanay, paano po yan? Hindi ka po naalala ni tatay at mukhang hindi niya rin po ako tanggap na maging anak niya. Malungkot na saad ni Tonyo habang pahina ng pahina ang kanyang boses. Hinoplos naman ni Teresita ang mukha ng anak habang nangingilid pa ang kanyang mga luha. Anak, hindi yun totoo. Hindi lang ako naalala ng ama mo pero hindi ibig sabihin nun ay hindi kanya gustong maging anak. Paliwanag na ni Teresita sa anak. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Malambing na dagdag pa ni Teresita. Naghintay ang mag-ina sa pagbabalik ni Lawrence sa ospital. Araw-araw ay inaabangan nila ang pagbisita ulit ng binata. Subalit ilang araw na itong hindi bumabalik. Nagtatanong na si Teresita sa mga nurses tungkol kay Lawrence, ngunit ang sinasabi lamang nila sa kanya ay ilang araw na itong hindi pumaparito sa hospital. Nanay, bumalik na lang po tayo sa kwarto. Magpahinga ka po muna dahil bukas po lalabas po tayo sa ospital. Hindi na po bibisita sa atin si tatay. Puno ng lungkot na sambit ni Tonyo nang pigilan niya ang inang lumakad pa ng malayo sa kanilang kwarto.
Napahigpit naman ang kapit ni Teresita sa kaniyang damit. Umaasa pa rin ang kaniyang puso na kahit hindi siya maalala ng isipan ng binata, ay sana maalala siya ng puso nito. Kinabukasan ay naghahanda na si Teresita at Tonyo sa paglabas nila sa hospital. Wala na silang poproblemahin tungkol sa babayaran nila sa hospital. Dahil gaya ng ipinangako ni Lawrence, ay binayaran niya na ito ng buo noon pa man. Nanlumo naman si Teresita habang nililigpit niya ang mga damit at gamit na dadalhin nila sa pag-alis. Nanay, babalik na tayo sa sementeryo. Baka po wala roon ang mga gamit natin. Ilang araw pa naman po tayong nandito. Wika ni Tonyo habang tinutulungan ng ina. Pinagmasdan naman ng dalaga ang kaniyang anak at nasilayan nga niya na pabalik-balik ang tingin nito sa pinto. Nagbabaka sakaling papasok ang matagal na nilang hinihintay. Pinaharap naman niya si Tonyo at marahang hinaplos ang mukha nito. Anak, sorry sana pinigilan ko ang tatay mong umalis noon. At sana nung araw na yon pinaalala ko sa kanya ang lahat. Malambing na wika ni Teresita. Tipid namang umiti si Tonyo bago sumagot. Naiintindihan ko naman po. Nagpatuloy sa pagliligpit ang mag-ina pagkunway. Sabay silang nabigla nang may pumasok at nagsalita. Hindi na kayo babalik sa sementeryo. Sa kondo ko na lang kayo titira. Doon na kayo. At hindi na kayo madatapuan pa ng lamok at maaalagaan ko na rin kayo. Mahinahong ani ni Lawrence habang nakatayo siya sa may bandang pintuan. Kanina pa niya pinakikinggan ang pag-uusap ng kaniyang mag-ina sa labas ng kwarto at hindi nga niya maatim na pabalikin ang mga ito sa sementeryo pagkatapos ang nangyari kay Teresita at pagkatapos maalala ang pagkukuha ni Tonyo sa mga naiwang pagkain sa mga libingan. Napangiti si Teresita nang makita muli si Lawrence. Ang kanilang paghihintay sa binata ay natapos na. Tatay! Masayang sigaw agad ni Tonyo bago siya patakbong yumakap sa kaniyang ama. Napaluha naman si Teresita nang makita niya kung paanong ngumiti si Lawrence habang sinasalubong ang yakap ng kanilang anak. Kinarga niya ito at niyakap na rin pabalik na para bang tanggap na niya ito at kinikilala na niyang anak kahit pa wala siyang maalala sa kaniyang nakaraan. Tatay, bumalik po kayo. Ibig sabihin po ba nito tanggap niyo na po kami? Inosenteng tanong ni Tonyo. Ginulo ni Lawrence ang buhok nito. Kailan ba kita'y tinakwil? Sorry anak, nabigla lang talaga ako. Noong una nating pagkikita, ramdam ko naman talaga ang konektado tayo sa isa't isa. Gusto nga kitang ampunin Pero anak pala kita. Malinaw na sa akin ang lahat. Hindi ko nahahayaan pa na mawalay kayo sa akin. Malambing na saad ni Lawrence. Puno ng sensiridad ang kaniyang mga mata, pati na ang kaniyang puso. Yumakap naman si Tonyo sa leeg ng kaniyang ama at doon lumuha. Tatay, akala ko po talaga hindi na po tayo magkikita at hindi ko na po kayo makikilala. Napakaswerte ko po dahil kayo po ang tatay ko, napakabait niyo po. Kahit hindi niyo po ako kilala, tinulungan niyo po ako. Yun pala, ama po pala kita. Umiiyak na saad ng paslit. Haplos lang sa likod ang tanging naging tugod ni Lawrence sa kaniyang anak habang nangingilid ang kaniyang mga luha. Si Teresita naman ay tahimik na umiiyak habang pinagmamasdan ang magandang tanawin na humahabang sa kaniyang puso ngayon. Hindi niya aakalain na darating ang araw na ito na makikilala ng mag-ama ang isa't isa. Hindi na lumapit pa si Teresita sa dalawa kahit pa kanina pa kumakati ang kamay niyang yakapin nang mahigpit ang binata. Alam niyang hindi siya naalala nito kaya alam niyang maiilang ang binata sa kanya kapag ginawa niya ang bagay na iyon. Tanging stranghero ang tingin sa kanya ni Lawrence ngayon at masakit man isipin iyon ngunit isinawalang bahala na lamang niya dahil masaya siyang malamang buhay ito. Sa susunod na lamang niya, poproblemahin ang lahat. Wow, tatay, ang ganda-ganda po nitong tirahan. Dito po ba talaga tayo sa isang napakalaking gusali titira? Ito po ba yung bahay natin?
Manghang tanong ni Tonyo. Marahan namang natawa si Lawrence habang hawak niya ang maliit nitong kamay papasok sa loob ng gusali. Hindi maipaliwanag ni Lawrence ang sayang na darama niya ngayon habang hawak ang anak. Matagal pa niyang naproseso ang tungkol kay Tonyo, ngunit kalaunan ay gumaan naman ang kaniyang pakiramdam at masasabi nga niyang mas masaya siya ngayon. Nakapiling ang anak. Di anak, marami ang nakatira dito. Condo unit lang ang binili ng tatay mo. Paliwanag naman ni Teresita na nasa likurang bahagi nila. Pasimple naman siyang tiningnan ni Lawrence at nang magtama ang kanilang tinginan ay sabay agad silang napaiwas ng tingin sa isa't isa. Bumilis ang tibok ng puso ni Teresita at nakaramdam din siya ng pagkailang dahil ang Lawrence na kilalang kilala niya noon ay pakiramdam niya ay nag-iba na ngayon. Si Lawrence naman ay hindi rin magkamayaw ang kaniyang puso na tila ba pakiramdam niya ay pamilyar na sa kaniya ang ganitong pakiramdam. Pamilyar naman talaga dahil utak lang naman ang nakakalimot at kailanman ay hindi ang puso. Wow, napakalaki po nito tatay. Ano nga po tawag dito? Kondo, ang laki po. Manghang sabi pa nga ni Tonyo. Sa inyo na tong kondo anak. Dito na kayo titira ng nanay mo. Hindi na sa sementeryo. Wika ni Lawrence. Bigla namang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng paslit mula sa pagiging masaya. Naging malungkot ito. Tatay, hindi po ba tayo magkakasamang tumira dito, yung para pong isang one big happy family? May lungkot sa boses na tanong ni sa kaniyang ama. Napakagat naman sa labi si Teresita habang hinihintay niya ang isasagot ng binata. Sa isip-isip ng dalaga ay binili lang ni Lawrence itong kondo para sa kanilang mag-ina. Hindi talaga nito gustong makasama sila. Dumaan naman ang sakit sa kaniyang puso. Pero hindi naman niya masisisi si Lawrence na wala ang kaniyang alaala dahil sa aksidente. Kaya ngayon ay estranghero ang tingin niya sa kanila. Umupo ang binata upang mapantayan ang laki ni Tonyo. Gusto mo bang magkasama tayo dito anak? Malambing na tanong ng binata ng karagahin niya ang anak. Mabilis namang naging pagtango ni Tonyo habang nakangusaw ang labi. Opo tatay, gusto ko pong magkasama tayong tatlo na parang isang one big happy family. Saka po kapag kasama niyo po si nanay, baka po mapabilis ang pagbalik po ng alaala mo. Gagawin po namin ni nanay ang lahat. Tugon ni Tonyo kaya napangiti na nga lamang si Lawrence. Tonyo, nauutal na tawag ni Teresita sa kanya. Bakit po nanay? Inosenteng tanong naman ni Tonyo. Napalingon na rin si Lawrence kay Teresita at hindi nga niya mapigilan ang sarili na mamangha sa ganda ng mukha ng dalaga. Siya na siguro ang pinakamagandang babae na nasilayan niya at hindi nga siya makapaniwala na kasintahan pa niya ito. Huwag mo nang pilitin ang tatay mo anak, naninibago pa siya. Saka kailangan pa niya ng malaking panahon, okay lang naman tayong dalawa dito, di ba? Nane, gusto ko lang naman pong makasama si tatay. Malungkot na anay niya. Okay lang naman Teresita, plano ko rin namang tumira kasama kayo. Sana okay lang yun. Pakiusap naman ni Lawrence. Napangiti naman si Teresita. Sumayang malungkot na si Lawrence. Oo naman, kondo mo naman to kaya okay lang sa akin Lawrence. Marahang tugod niya. Hindi naman magkamayaw sa tuwa si Tonyo at nagtatakbo pa ito sa loob dahil sa sayang na darama. Ngayon lang napansin ni Teresita na may malalaking bagahe na pala ang nandito sa kondo at mukhang plinano na ni Lawrence ang lahat. Pati na ang pagbili ng condo unit na ito hanggang sa pagtira nila rito. Sana matulungan mo akong maalala ang lahat. Marahang usal ni Lawrence nang hawakan niya ng marahan ang kamay ng dalaga. Ikinangiti naman ng malawak ni Teresita at Tonyo iyon. Sa araw na iyon ay tanging nanatili lamang si Lawrence sa kaniyang kondo kasama ang kaniyang mag-ina. Nagkukwentuhan sila ng kaniyang anak habang si Teresita ay ipinagpahinga muna dahil kakalabas pa nga sa hospital. Tinanong ni Lawrence sa anak ang tungkol sa buhay nila noon ni Teresita at habang nakikinig nga siya ay hindi niya mapigilan ang sariling maluha dahil sa sakit at awa
na kaniyang nadarama. Sorry anak kung hindi lang sana ako nawalan ng alaala. Hindi sana ganito ang nangyari, hindi sana kayo naghirap. Patawarin mo sana ako, hayaan mo, babawi ako sa inyo. At hindi ko nahahayaang maghirap pa kayo. Naluluhang sambit ni Lawrence. Marahan namang pinahiran ni Tonyo ang luha ng kanyang ama at ngumiti ng malawak. Tatay, hindi niyo naman po kasalanan yun eh. Masaya nga po kami ni nanay dahil kahit hindi mo naalala ang nakaraan mo, buhay ka naman at nandito ka sa amin, malaking bagay na po yun. Malambing na wika nga ni Tonyo. Subalit, hindi pa rin nababawasan ng sakit sa puso ni Lawrence. Mas nadagdagan ang kaniyang pagkagustong makabawi sa kaniyang mag-ina ngayon. Hindi naman sinisisi ni Lawrence ang ginawa ng kaniyang mga magulang, ngunit hindi niya maalis sa kaniyang sarili na nagalit siya sa mga ito dahil sa pagtago ng katotohanan at sa pagpapadala sa kaniya sa ibang bansa upang doon magpagaling. Mabuti nga't umuwi siya sa Pilipinas ngayong undas upang bisitahin ang kaniyang namayapang lola dahil kung hindi niya ginawa iyon ay hindi niya sana makikilala ang anak niyang si Tonyo sa sementeryo at hindi niya malalaman ang buong katotohanan sa kaniyang nakaraan. Nang gabing iyon ay magkatabing natulog ang tatlo. Iyon kasi ang kagustuhan ni Tonyo at isa pa ay gusto niyang katabi ang kaniyang ama sa pagtulog. Walang tumutol sa kagustuhan ng paslit dahil kahit si Teresita ay gustong-gusto niyang katabi ang lalaking mahal niya simula pa noon. Hindi man niya ipinapakita, subalit sabik na sabik siya sa mga yakap ni Lawrence. Nakatulugan na nga ng mag-ama ang pagkukwento habang si Teresita ay hindi pa dinadalaw ng antok. Tanging sa mukha ni Lawrence lamang siya nakatingin buong oras. Hindi nga niya namalaya ng kaniyang sarili na kaniya na palang hinagkan ang labi ng binata na siyang ikinagulat at ikinabigla rin niya dahil ginawa niya yon. Mas nagulat naman siya at ang kaniyang puso ay hindi magkamayaw sa pagtibok ng bigla na lamang dumilat si Lawrence. Isang hudyat na hindi pa itutulog at mukhang nahuli siya sa kaniyang ginawa. Sorry, hindi ko sinasadya. Nawala ko sa sarili ko kaya nagawa ko yun. Sorry, Lawrence. Dali-daling hinging paumanhin ni Teresita at nahiya nga siya. Ngunit imbes na magalit ay isang matamis na ngiti lamang tinugod ni Lawrence sa dalaga. Walang problema sa pagkakaintindi ko. Magkasintahan pa tayo, hindi ba? Hindi naman talaga tayo official na naghiwalay kaya normal lang ang gawin mo sa akin na ganyan. Mahinang sambit ni Lawrence, dahilan upang mag-init ang mukha ni Teresita at mamula ito dahil sa pinaghalong hiya at kilig. Hindi naman malaman ni Teresita ang nangyayari sa kanya ngayon. Pakiramdam niya ay bumalik siya noong kinikilig pa siya dahil sa panliligaw ni Lawrence. Ganitong-ganito ang kaniyang nadarama noon. Sa halip na sumagot, ay pilit na ipinikit na lamang ni Teresita ang kaniyang mga mata at niyakap ang anak. Palihim naman siyang napangiti sa nangyari at ganoon din si Lawrence na hindi rin mapigilan ang sariling hawakan ang kaniyang labing hinagkan kanina ni Teresita. Kinabukasan ay nagising na lamang si Teresita dahil sa mabangong amoy na una niyang amo pagkagising niya. Wala na sa tabi niya ang kaniyang mag-ama kaya nang lumabas siya sa kwarto ay doon niya nakitang nasa kusina na pala ang mga ito at tinutulungan ng isa't isa sa pagluluto ng kanilang almusal. Nagtatawanan pa ang mga ito kaya pinagmasdan na lamang ni Teresita si Tonyo at Lawrence habang nagbobonding. Napansin niya na mas naging masaya ang anak na kasama na ngayon ang kaniyang tatay. Nanay, gising na po kayo, mupo na po kayo. Tikman po ang luto namin ni tatay. Sigurado pong makakalimutan yung pangalan nyo kapag natikman po ito. Ani agad ni Tonyo na may kasamang pagkamayabang. Natatawa namang umupo si Teresita sa upuan at agad namang inihain ng mag-ama ang pagkain na kanilang inihanda. Amoy pa lang, mukhang masarap na. Sige, titikman ko. Ngiting sambit ni Teresita bago siya sumandok at sumubo ng pagkain. Naghintay naman ang mag-ama
sa reaksyon ni Teresita at marahang natawa na lamang si Teresita nang pagmasdan nga niya ang mga mukha ng dalawa. Mag-ama nga sila dahil pariho pa ang reaksyon ng kanilang mga mukha habang naghihintay. Ano masarap pa, Teresita? Excited na tanong nga ni Lawrence na hindi na rin makapaghintay pa sa isasagot. Nakaiting tumango si Teresita. Ano nga ulit pangalan ko? Pabirong tanong pa nga nito. Na marahang ikinatawa lamang nilang lahat. Teresita po ang pangalan nyo. Pabirong tugon na rin ni Tonyo. Napapailing-iling na lamang si Lawrence habang tumatawa ng sumabay din ang kaniyang anak sa biro ng kaniyang ina. Sabay na nangang nag-almusal ang tatlo na may kasama pang tawanan at biruan. Para na silang isang buong pamilya ngayon at wala na nangang mapagsidlan ang kanilang kasiyahan. Kontento na sila sa ganitong buhay basta't kasama nila ang buong pamilya. Lumipas ang maraming araw at namamalagi na si Lawrence sa kondo kasama ang kaniyang mag-ina. May mga panahon na lumalabas sila upang makapag-bonding, upang punan ng mga ilang taong wala si Lawrence sa kanilang buhay. Masaya naman sila at parating ngiti na nga lang ang nakapaskil sa kanilang labi. Hinihiling nga ni Teresita na sana ay wala nang sisira pa sa ganitong kasiyahan nilang tatlo. Bumalik na rin sa pag-aaral si Tonyo. Sa dati pa ring paaralan siya pumapasok dahil may mga kaibigan siya roon na ayaw niyang iwanan. Gusto sana ni Lawrence na sa pribadong paaralan ililipat ang anak, ngunit mas pinili na lamang niya ang sundin ng anumang kagustuhan ni Tonyo. Wala namang araw na sinayang si Lawrence. Kapag may bakanting oras, ay iginagala niya ang kaniyang mag-ina. Si Teresita naman ay tanging naiwan sa kondo. Siya ang nag-aasikaso sa kaniyang anak at kay Lawrence ngayong bumubuti na ang kaniyang pakiramdam. Sinusundo naman ni Lawrence ang kaniyang anak tuwing uwian kaya hindi na pinoproblema ni Teresita na sunduin ang anak. Ngayon ay abala ang dalaga sa panunood ng teleserye. Wala naman siyang pinagkakaabalahan talaga. Nakapagluto na rin siya at hihintayin na lamang niya ang pagdating ng kaniyang mag-ama. Nang marinig ni Teresita ang tunog ng doorbell ng kanilang condo unit ay agad siyang napatalon upang buksan agad ang pinto. Alam niya kasing ang kaniyang mag-ama na ito at excited siyang mayakap ang mga ito. Hindi na natuloy pa ni Teresita ang kaniyang sasabihin nang hindi niya inaasahan ang masisilayan niya. Hindi si Tonyo at Lawrence ang nasa labas, kundi ang mga magulang ng binata, pati na ang lolo nito. Agad na napawi ang ngiti sa labi ni Teresita. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang kasinungalingan sinabi ng mga ito sa kanya noon. Pero kahit may sama ng loob siya, sa mga ito ay pamilya pa rin ito ni Lawrence. Ano pong ginagawa niyo dito? May respetong tanong ni Teresita. Nasaan si Lawrence, iha? Hindi na siya umuwi ng bahay. Nandito ba siya? Wala po siya rito. Sinundo pa niya ang anak namin. Tugon ni Teresita. Dahilan upang matigilan ng lahat at magtinginan ng mga ito. Anak, may anak kayo ni Lawrence? Gulat na tanong ng ama ni Lawrence. Nagpakawala naman ng malalim na buntong hininga si Teresita bago niya pinapasok sa loob ng kondo ang pamilya ni Lawrence at ikinuwento sa kanila ang tungkol kay Tonyo. Buntis na po ako nung nagsinungaling po kayo sa akin. Wala na si Lawrence. Alam po yun ni Lawrence at masaya nga po siya. At gusto nga po niyang sabihin yun sa inyo. Nang pinaniwalaan ko ang kasinungalingan niyo noon, sinarili ko na lang po. Pinalaki ko po siyang ako lang mag-isang nagtaguyod sa kanya. Bakit hindi ka humingi sa amin ng tulong? Anas naman ang ina ni Lawrence. Mapait na napangiti si Teresita. Ayaw niyo nga po nun sa akin, di ba? Minabuti ko lang pong protektahan ng anak ko. Ayoko po siyang masaktan. Nang marinig ng pamilya ni Lawrence ang paliwanag ni Teresita, ay mukhang natauhan sila sa kanilang ginawa noon. Sa kanilang puso ay nagsisi sila sa ginawa nilang kasalanan sa dalaga pati na sa bata. Malaki ang kanilang pagsisi at hindi nila alam
kung paano bumawi sa dalaga. Humingi naman ng tawad ang mga ito. Umiyak pa ang ina ni Lawrence habang ginagawa iyon. Hindi na rin napigilan ni Teresita ang maiyak, ngunit kalaunan din naman ay napatawad niya na ang mga ito. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay maayos na ang lahat at magkasama na sila ni Lawrence at nakilala na rin ni Tonyo ang kaniyang ama. Iyon na lamang ang pahalagahan ni Teresita at hindi na lamang niya iisipin pa ang ibang bagay. Kailan ba uuwi ang apo namin? Excited na akong makilala siya. Siguro ay mabait siyang bata katulad mo, iha. Excited na anas nga ng ama ni Lawrence. Ngumiti naman si Teresita, ngunit sa kaloob-looban niya ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng kaba. Hindi niya matukoy kung bakit niya ito naramdaman, ngunit bigla na lamang pumasok sa kaniyang isipan ang kaniyang mag-ama. Subalit, maya-maya pa ay may tumawag sa kaniyang cellphone na binili pa ni Lawrence. Isang numero lang ang nakalagay sa caller, kaya labis niya itong ipinagtaka. Subalit may naguudyok sa kaniyang sagutin ito. Hello, ito po ba si Teresita Gonzales, ang guardian po ni Tonyo Gonzales? Tanong ng tao sa kabilang linya. Biglang nilukob ng takot ang puso ni Teresita nang marinig ang pangalan ng kaniyang anak. Pakiramdam niya ay may nangyaring hindi maganda. Opo, ako nga po yun. Pumunta po kayo rito sa avenue na aksidente po ang mag-ama nyo. Pero wala po kayong dapat ipag-alala, nasa mabuti po silang hindi na pinatapos pa ni Teresita. Dahil agad siyang kumaripas ng takbo pababa ng gusali at sumunod naman ang pamilya ni Lawrence. Labis din ang pagtataka. Anong nangyayari? Lumuluha si Teresita. Na-aksidente daw po sila Lawrence, kailangan ko po silang puntahan. Natataranta nga nitong sambit. Bumalik kasi sa kanya ang nangyari kay Lawrence noon at hindi niya kakayanin kung mauulit naman ito ngayon. Ayaw niyang mawala ang dalawang importanteng tao sa kaniyang buhay. Hindi niya ito kakayanin. Nagulat naman ang lahat sa sinabi ni Teresita, kaya mabilis silang tumakbo palabas ng gusali. Sumakay na si Teresita sa kotseng dala ng pamilya ni Lawrence at pinuntahan ng lugar na sinabi ng tumawag. Agad siyang bumaba sa kotse at nasilayan nga niyang marami ng tao ang nagkumpulan. May pulis din ang nandito. Nang masilayan niya ang anak at si Lawrence sa hindi kalayuan na pinapalibutan ng rescue team, ay agad niyang pinuntahan ang mga ito at agad na niyakap ng sobrang higpit ang dalawa habang walang tigil siya sa paghagulgol. Nanay, wag po kayong mag-alala sa amin ni tatay, okay lang po kami. Walang bahid na galos ang nakita ni Teresita sa katawan ng kaniyang anak. Ngunit nang napatingin siya kay Lawrence ay may dugo sa bandang ulo nito. May sugat ka, pumunta na tayo sa ospital. Lumuluhang sambit ni Teresita nang hawakan niya ang mukha ng binata. Ngunit nang napatingin si Teresita sa mga mata ni Lawrence ay pakiramdam niya ng mga oras na iyon na parang bumalik ang Lawrence na minamahal niya noon. Akala niya ay namamalikmata lang siya, ngunit hindi. Teresita, mahal ko. Biglang wika ni Lawrence, dahilan upang magulat at mapaluha muli ang dalaga. Dahil sa bangga ang nangyari, ay bumalik ang alaala ni Lawrence nang marahang mabagok ang kaniyang ulo sa manibela. Hindi gaanong malala ang aksidente dahil mahina lang naman ang takbo ng dalawang sasakyan. Subalit puno pa rin ng pag-aalala ang mukha ni Teresita. Nanay, bumalik na po ang alaala ni tatay, naalala niya po lang lahat. Masayang wika ni Tonyo na para bang hindi ito na trauma sa aksidenteng nangyari. Kahit takot na takot si Teresita, ng araw na yon ay nagpapasalamat pa rin siya dahil walang nangyaring masama sa kaniyang mag-ama. At ang aksidenteng nangyari ay nagdulot pa ng magandang pagbabalik ng mga alaala ni Lawrence. Simula ng araw na yon ay bumalik na sa dati ang lahat. Tanggap ng pamilya ni Lawrence, si Teresita at si Tonyo naman ay nakilala na rin ang kaniyang mga lolo at lola. Kinagigilawan nga siya ng mga ito at mukhang lalaking spoiled ang paslit
dahil nag-iisang apo lang nila ito. Hindi na rin pinatagal pa ni Lawrence ang lahat matapos maalala ang lahat. Pinlano na nga nila ang kasal upang dalhin na ni Tonyo ang kaniyang apelido. Hindi naman tumutol si Teresita dahil matagal na rin nila itong pinaplanuhan noon pa man na hindi pa na-aksidente si Lawrence. Ngayong maayos na ang lahat, ay wala nang mahihiling pa si Teresita at Lawrence. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay laging nananaig at ang mga pagsubok ay nagiging daan upang mas lumakas pa ang kanilang samahan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Lawrence at Teresita. Maraming salamat po sa lahat ng maulang sawang sumusubaybay at shoutout po sa inyong lahat. I-comment lamang po kung gusto nyong magpa-shoutout para sa next video natin. Thanks for listening and God bless sa ating lahat.